Hello mga kabimeg! Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo nagbabalik. Welcome dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama nyo si Dr. Eugene Mende. Alam mo, nag-ikot ako noong mga nakaraang linggo para sa ating super samahon launch ng ating bagong BMEG Premium Superlines. At nung weekend nga, tayo ay nandiyan sa Samar, Eastern Samar. Kaya bago ako mag-start, kasi utang ko to talaga, na-promise ko to sa ating mga technician dyan sa Eastern Samar. Gigreet ko daw si Sadik, si Babet, si Jojo, ang ating Kanhugas Boys. Welcome, at alam ko marami sa Samar sumabay sa atin. Pero may na-observe ako nung nasa Samar ako, laging naulan. 3 araw ako dyan, in fact 4 na araw kasi muntik pa ako ma-stranded, walang tigil ang ulan. So, very common pala talaga sa atin ang liban sa malamig itong January. Kung maalala nyo, nung nakaraang last week ng January, umabot ng 12 degrees ang temperature natin. So, napakataas ng ating stress dahil sa lamig, no? So, talagang ano bang epekto ng malamig? Number one, pinakamalaking problema dyan yung ating mga bagong panganak na biik. Kasi kung maalala natin sa seminar natin, ang mga biik natin nung nasa matres pa lang dyan, ang mga temperatura nila sa nanay nila doon sa loob ng matres ay nasa 42 degrees centigrade. So paglabas ng summer, paglabas ng Baguio, or ngayon malamig din sa Jensan, malamig sa Tugigaraw, ang temperatura 12, ngayon 24, ang layo doon sa init. So talagang nasistress yung mga bagong panganak na biik, yung mga suckling na biik. So talagang dapat nakaprograma tayo para sa anti-stress. So ano bang anti-stress natin sa ating San Miguel Animal Healthcare? Kundi bigyan natin ng combo natin, combination ng Multivit Elic-V. Ano ba nagagawa ng mga Multivit Elic-V? Alam natin, ang electrolytes ay napaka-importante para parang fire sa energy, no? Silang nagtitrigger sa katawan para maglabas ng energy. So kung hindi mo siya bibigyan ng kombinasyon ng electrolytes, yung ating mga bicarbonates, yung sodium, yung potassium, hindi lalabas yung energy, silang pinagmulan. So kung dagdagan mo ng energy yung mga baboy mo, talagang imbis na matutulog sila, hihiga sila, tatayo sila para kumain. Tapos dagdagan mo pa ng Multi-V, yung ating San Miguel Animal Healthcare na Multi-V, multivitamins and complete from vitamins A, D, E to B-complex. Yan naman ang nagbibigay ng B-complex. At ang B-complex, yan yung nagdagdag ng mga metabolism ingredients para gumanang kumain, mag-function yung kanyang mga organs, at lalong-lalo na sa pampagano kumain, mas natutunaw yung pagkain, dagdag energy. So pag nilagay mo yan ngayong panahon ng taglamig, na kahit na ang mga baboy natin nanghihina dahil sa lamig, nakaka-adjust sila. Kasi double sources of energy mula sa energy na galing sa electrolytes at yung energy na galing sa multivitamin. So, yan yung combo drug natin para tatayo, kakain, tatayo para maglakad, tatayo para mag-function yung mga baboy natin ngayong taglamig. Ayan. So, yan yung combination natin na anti-stress ngayong tag-ulan, lalo na ngayong taglamig pa na tag-ulan. Hopefully, klaro yon, no? Kasi minsan, pag antibiotic tayo kaagad, hindi naman yun ang kailangan talaga. Ang kailangan lang ay patayuin yung mga baboy natin, pakainin para hindi magkakasakit. Ayan. Ayan yung ating tip ngayon. And ang una pong magte-text or magta-type ng kanilang question, yan yung ating sasagutin. 1 oras ang ating talakayan ngayon. First come, first serve po tayo. So sana po, kung kayo'y meron mga katanungan, i-type nyo lang ang inyong mga tanong dyan sa ating comment section para masagot na. And kung yung mga kabimig natin ay, Doc, gusto kong umattend ng inyong hog racing seminar, napaka-importante kasi yung hog racing seminar natin, ito kasi question and answer portion lang Yung hog racing seminar natin, buong araw yun, buong 1 oras hanggat kalahati na seminar sa pag-alaga ng baboy. And i-invite namin kayo, tayo ay in February, tayo ay nasa Maitom, Sarangani ng Feb 23. At sa Kimba naman, yung ating Super Samahan Hog Racing Seminar, Sarangani Province din yon sa Feb 2024. So, yung mga kababayan natin dyan, yung mga nood na taga Sarangani, pupunta po ang Super Samahan ng BMEG team sa inyo dyan sa Feb 23-24. Of course, sa SMX naman, tayo ay nandyan, Feb 26.
tungkol naman sa mga pagbabakuna ng ASF. Kung meron kayong tanong sa bakuna ng ASF, pwede nyo lang itanong dito. Pero kung gusto nyo umattend ng buong araw na kalahating araw na seminar, ay nasa SMX Mall of Asia po tayo sa 26. 27 naman, lipad tayo dyan sa Camotes Island, Cebu. Yung mga amigo na to din sa Camotes Island, nandyan tayo sa Feb 27 para sa super samahan launch ng ating BMEG Premium. Of course, March 4, San Francisco, Agusan del Sur, abangan nyo kami dyan. Agusan del Sur, mukhang first time namin pumunta dyan. Of course, Takurong at Isula naman, Sultan Kudarat, March 9 and March 10. So, ang dami nating hog racing seminars na launch ng ating BMEG Premium. Samahang BMEG, kita-kita tayo dyan. Ready for your questions? Alright. May mga nagtatanong pala, Doc, hindi kami gumagamit kasi ng powder, no? Ang gusto namin, Doc, injectable. Ano bang advantage ng injectable dun sa powder, no? Dalawa kasi ang vitamins ng San Miguel Animal Healthcare. Yung sinasabi ko kanina na powder, no, para ihalo sa tubig. Naku, tandaan natin mga kabimeg, pag tayo nabibigay ng vitamins pala, hindi pwedeng isang sachet lang. Kasi ang minimum na dami ng sachet para maging sufficient, maging eksakto yung kailangang vitamins sa mga baboy natin ay 5 sachet. Pero ang kagandahan nun sa injectable, isang injeksyonan lang, nakukuha na yung tamang dosage ng multivitamin. So sa ating Norovit na multivitamins ng San Miguel Animal Healthcare, ang dosage natin dyan, 2 ml pag biik. Ang mga biik natin ay mula suckling hanggang mga 40 to 50 days. No? Tapos higher than 50 days hanggang mga 90 kilos, 5 ml tayo dyan. Okay? Tapos sa breeders natin, kasi mga breeders natin, yung mga inahin natin, mga dumalaga, mas mataas ang requirement ng energy nun, pampagatas, pampalandi, pampadevelop ng mga buto, 10 ml yung ini-inject natin. So depende sa edad ng baboy, yan yung ating recommended dosage na injection ng ating Norovit multivitamins. Ayan, sana klaro yun, no? Yung mga pa-powder, meron tayong Multi-V na multivitamins. Yung mga nag-i-inject naman, meron tayong Norovit. Depende sa pamamaraan ng inyong pag-alaga ng baboy. Ayan, hopefully, ready tayo sa ating mga next question kasi alam kong dumadagasa. Nagre-reclime mga taga-Samar, Doc, nagtatanong kami, hindi nababasa yung question namin. Simulan natin ngayon yung ating first question. Ang first question natin nagagaling kay Daisy Guban. Naka-raise na ba? Nababasa na ba yung question? Ang tanong ni Daisy ay, Doc, ano po bang pinagkaiba ng super dami biik at super dami gatas? Kailan pinapakain yung super dami biik? Ayan, naalala talaga ni Daisy yung ating tagline, hindi yung brand, no? So magandang question yon kasi yung ating super dami biik, yan yung ating super inahin 1. Okay? Yung super inahin 1, yan yung ating gestating feeds. No? So gestating feeds, kailan ba pinapakain? Mula nang ang mga dumalaga mo ay na-identify mong gagawin mong inahining baboy. So kailan ba yan? Usually 4 months, 5 months, hanggang sa maglalandi ng 7 months, gestating feeds yan. Yan yung ating super dami biik. Bakit super dami biik? Kasi ang goal natin dito, ang mga dumalaga natin ay makuha yung tamang kondisyon ng katawan, yung tamang body scoring, hindi mataba, hindi payat. Kasi pag mataba, payat, nababawasan ang dami ng biik noon. So kailangan tama yung body score, yung sinasabi nating body score na 3. Tapos, tuloy-tuloy yung pagpapakain yan, ang mga feeding yan ay mga nasa 2.5 hanggang 4 kilos, tuloy-tuloy ang super inahin 1 or gestating feeds hanggang mga 1 buwan or 2 linggo bago manganak. Kasi dahan-dahan ka na maglipat, pag ikaw ay darating na sa malapit na manganak, mga 2 linggo minimum hanggang 1 buwan bago manganak, 90 days to 114 days na buntis, pinapalipat mo na yan sa ating super inahin 2 or lactating feeds. Yan yung sinasabi ni Daisy na super dami gatas. Bakit ating BMEG Premium Super Inahin 2 dami gatas? Kasi 30% more milk than other brand yung ating R&D data niyan. Mas maraming gatas kasi yung ating patented formula ng minerals, calcium, phosphorus, pampadami ng gatas ay nandiyan sa ating Super Inahin 2. So super dami gatas hanggang sa nagpapasuso mga baboy natin, yan ang pinapakain natin. Mula 4 kilograms hanggang 6 kilograms, mas maraming kumain mga inahin natin, mas maganda dahil mas marami siyang nagiging gatas. So, hopefully, klaro yung Daisy. At sa mga lahat na nagtatanong, kailan gagamit ng Super Inahin 1 at Super Inahin 2. Ayan. Next question, ready na ba? Raise natin yung next question natin.
Ang next question natin ay mula kay Bert O. Fabs. Bert O. Fabulous. First hit ng guilt ko, Doc. Ano pong pwedeng ipakain? Grower po ba o grower pa po ang ginagamit ko? Okay, Bert. First hit. Sa mga iba, ito ay unang landi. Okay? So, unang landi ay 6 months. Naglalandi pa, hindi pa siya buntis, ha? Naglalandi pa siya, so meaning namumula siguro yung ari niya, or naglalaway yung ari niya, or maingay siya, magulo siya, ramdam na ramdam mo. So, that means sexually mature na siya. Yung kanyang hormones ay nandyan niya. Actually, Bert, ang pinapakain dito dapat ay yung ating super inahin 1, yung ating gestating feeds, yung ating premium na hog gestating feeds. Sabi nga natin, mula pa lang sa pag-select mo, kasi gusto mong ma-maintain yung tamang katawan, hanggang sa siya'y maglalandi, dapat siya'y kumakain ng gestating feeds or yung ating BMEG Premium Super Inahin 1 para yung kanyang, kasi dito Bert, mararamdaman mo, hindi lalaki yung baboy mo, hindi tumataba. Bawal kasi tumataba ang buntis na baboy. Pero, ang pinupulido nito, Bert, yung calcium sa buto para tumatagal. Yung kanyang folic acid para pag nagbuntis, hindi malaglag yung kanyang binubuntis. So, talagang yung hormones ang dinidevelop dito, Bert. Hindi mo masyadong kita kasi hindi lumalaki, pero pinupulido yung pagiging nanay. Yung mga nutrients na kailangan para maging nanay, yun yung binibigay ng ating Super Inahin 1 or gestating feeds. So, Bert, dito, mga 3 kilograms na gestating feeds or Super Inahin 1 ang pinapakain natin hanggang sa paglandi niya, ay tuloy-tuloy yan hanggang sa 1 buwan bago manganak. Okay? Klaro ba yun, Bert? Let's go to our next question. Nababasa niyo ba mga kabimeg? Ang next question natin ay mula kay Rosemary Fabia. Rosemary, ang tanong niya, Doc, ano ba bang dapat gawin para hindi magtatae ang mga bagong walay na biik? Very good question. Sabi mo kanina, maraming dahilan ng pagkatae ng mga baboy. Isa na dyan yung malamig. Di ba? Kasi unang labas ng biik. Paglabas ng biik, ang lamig. Unang-una, ayaw dumedi ng mga biik. Kasi nakaganyan, nilalamig . So pag ayaw dumedi, candidate na yan para magtae. Pag ayaw gumalaw, candidate yan para matapakan ng nanay. So, importante talaga na bago pa lang manganak, yung unang biik ng inyong mga inahin, dapat naka-on na yung mga brooding lamp natin, yung mga init sa kulungan, ha? Kailangan na may measure mo na, nako-calculate mo na, yung lamig sa baba. Paano malaman yun? Kumuha lang kayo ng mumurahing thermometer. Ilagay mo lang yan sa level ng mga biik, no? Makikita mo, pag 32 degrees centigrade, tama na yan. Hindi nilalamig yung mga biik. Kasi nga, kapag nilalamig yung mga biik, automatic yan, magtatae yung mga yan. Kasi hindi pa sila sanay. Hindi pa sanay kumain. Ang gatas ay nag-a-adjust pa sila. Tapos nilalamig pa sila. So yung kanyang panunaw at yung kanyang digestion ay hindi maganda pag sila nilalamig. So again, very critical yung brooding lamp natin. Of course, make sure natin na ang mga inahin natin ay hindi nagbibigay ng sakit sa mga biik. So sundin natin yung ating babayology. Kayo ba may babayology na dyan? Yung ating guide ng gamutan, pakain, deworming, at supplementation sa mga baboy natin. Kung wala pa kayo, pwede nyong i-type yung inyong email address para padalahan namin kayo ng ating Super Babayology. Importante yon kasi nga nandoon yung dapat gawin para hindi magbibigay ng sakit yung nanay papunta sa kanyang mga biik, kaya nagtatae yung kanyang mga biik. Alright? Klaro ba yon? Ha? Hopefully klaro yon. Pag meron kayong follow-up question, i-type nyo lang. Okay? We're ready for more shoutouts. Ako, kasi simula pa lang natin, marami na nagpapa-shoutout. Shoutout tayo mula para kay Ben Luyao. No? Sana, Ben, nag-i-enjoy ka ngayon sa makikinig. Again, type mo yung question, Ben, pag meron kayong tanong. Kay Harvey Loyola, kay Gradsy West, Joe Lomtong at Nicanor Amoroto. Ayan, yung ating mga kabimeg na suki-suking nag-aabang ng ating itanong mo kay Doc. Ayan, kung meron kayong matanong i-type nyo lang sa ating comment section. Let's go to our next question. Ang next question natin ay nanggagaling kay Rosemary Fabia uli. Suki si Rosemary. Mukhang marami tayong utang kay Rosemary. Ang tanong ni Rosemary ay, ano pong dapat gawin sa inahing bagong walay para maglandi agad? Very good question. That means, may breeder si Rosemary. Naglalandi ka agad. Rosemary, number 1, anong gagawin? Huwag mong papayatin yung inahin mo. So, Rose, huwag mong pigilan pag gusto pang kumain ng Super Inahin 2, yung lactating feeds, habang nagpapasuso. Kasi kapag bumagsak yung katawan ng nanay, kasi kinulang mo sa pagkain, kasi kinuripot mo, di ba?
talagang mamamayat yan. At pag yan ay pumayat, talagang matagal yan bago maglandi. So make sure, Rose, na huwag pumayat. Dok, paano ba malaman? Tumigil na siya ng pagkain eh. Alam mo, kadalasan yung mga inahin natin, dahil nga mas nag-i-inflame, kadalasan naglalagnat yan pag naggagatas. So minsan pag mainit yung panahon, Rose, alas 4, alas 5, mainit pa, baka hindi sila kumakain. Pero sa gabi, Rose, baunan mo lang ng mga 1 kilo. Pagkakain sila sa gabi, that means gutom pa sila, naghahanap lang sila ng malamig ang panahon, doon mo palagyan sa gabi mo pakainin para hindi mamamayat. Number 2, Rose, pagka alis ka agad ng mga kanyang mga biik, i-expose mo na kay barako. Ano bang papalandi ng babae kundi lalaki, di ba? So, ang barako mo, papasukin mo na para maglandi, paamoy-amoyin niya, tapos habang nandoon yung barako sa kanyang harapan, sakyan-sakyan mo sa likod. 60 to 70% chance maglalandi yan, Rose. Ang cut-off natin, Rose, 6 days. Mula pagkawalay hanggang dapat maglandi before 6 days. Pag more than 6 days, Rose, talo ka na. Kaya, pag-igihan mo, hindi payat yung inahin, gumamit ka ng barako. Kung wala kang barako, pwede kang kumuha ng basahan, Rose. Tapos, pumunta ka sa kapitbahay mong may barako, yung basahan, ilublob mo doon sa similya, sa ihi, kasi may mga hormones doon, sa laway. Tapos, ilapit mo tuwing umaga doon sa mga inahin mong gusto mong palandiin. Para maamoy niya yon, yung hormones na yon, plus sinasakyan mo sa likod para maglandi, ay maglandi ka agad yan. Tandaan natin, Rose, mas mabilis maglandi ang mga inahin, mas marami nagiging biik. Kaya, dapat ang goal natin maglandi kaagad. Ayan. Klaro yun, Rose, ha? Gawin mo yun, Rose. Next. From Riza Cabornay. Ang tanong ni Riza, finisher stage na po ang mga alagang baboy ko. Anong gagawin ko po kasi naging basa po yung dumi? Uy, finisher, basa. Pwede ko po bang ibalik sa grower? Paglipat ko sa finisher, doon na nagbabasa yung dumi nila. Ay, teka lang. Riza, klaruhin ko lang, ha? Hindi ba tayo nagbago ng feeds, Risa? Kasi kadalasan, kapag ka nagpalit tayo ng feeds, sa edad na to, talagang maninibago kasi nga, baka naman, halimbawa, ibang brand or nakabimig premium ka, tapos nilipat ka sa ibang brand, di ba? Or nakabimig premium ka, tapos lumipat ka ng brand, no? Maaring magkaibang materialis nun, Risa, no? So, kapag halimbawa, corn-based yung isa, tapos yung isa naman hindi corn-based, talagang medyo mabibigla yung bituka ng mga baboy natin. So, I would assume here, Risa, na nakabimig grower ka lang to bimig premium. Super grower to bimig super finisher. So, ano bang mga problema? Dito kasi, Risa, sa edad na to, hindi na madaling nagtatae ang mga baboy or basa yung dumi. Okay? So, dito, Risa, maaaring ang mga baboy natin naka-experience ng ilitis na sakit. Ano ba yung ilitis na sakit? Yan yung kumukutkot dun sa bituka nila. At dahil kumukutkot siya sa bituka nila, naapektuhan yung absorption ng water, naapektuhan yung paggiling, kaya medyo basa. Yung parang lugaw yung dumi ng mga baboy natin. Okay? Now, para maiwasan yun, Riza, kasi sakit yun ng baboy eh. At iilan lamang yung gamot doon. So, dahil hindi tayo pwedeng dito, Riza, mag-prescribe ng antibiotic, iti-text namin or i-message namin yung sagot or pumunta kayo sa inyong suking tindahan ng BMEG at tanungin ninyo ano po yung mabibiling antibiotic ng BMEG na galing gawa sa Thiamulin or ang ingredient na ay Thiamulin. Yun yung ating bilhin, Riza. Dapat 14 days ka nagpapainom, okay? 14 days magpainom para talagang titigas yung dumi niya, magiging normal na. So, ang sakit na yan, Lisa, pag ganyan, pag biglang biglang taglamig, o biglang pangit yung panahon, yung ulan-init, or ang haba ng tag-ulan, nagkaka-ilitis yung ating mga baboy na dulot ng bakterya na Lawsonia intracellularis. Again, yung Thiamulin natin ng San Miguel Healthcare, itanong mo sa tindahan yung brand na yan. Alright. So, hopefully, klaro yun, Risa. Mag-message din kami sa inyo para doon sa brand namin. But for now, pakinggan natin yung ating bagong BMEG Premium Be the Best commercial. Tandaan nyo, pangarap namin laging umasenso kayo. Kaya kahit maubos yung boses namin, magtuturo kami sa inyo ng tapat, gaya ng mga nanalo sa laban na mga ito. Panoorin natin. Noon pa man ay tanaw ko na, mula sa alaga mo yan ang umpisa, na ang pangarap na tutuparin sa bawat umagang ika'y kapiling. Para sa malagong bukas, be the best. Galing sa ang success. Layunin ay abutin, be the best, be
Malayo ang mararating basta tama ang katuwang. Be the best. Be galing. Be Meg. Pulidong kalidad sa produkto at serbisyo, kaya panatag ka. Be the best, be galing, be Meg ang kabiling. Para sa bagong pangarap na aalagaan. Be the best, be galing, be Meg ang kabiling. Oh, 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 be Meg ang kabiling. Be Meg. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Nakakatawa naman during the break. Andyan yung aking brother at magaling na veterinaryo sa manok, poultry, si Dr. Glenn Feriol. Napakahalay daw ng topic natin at puro, ano ba yun? Basta ikaw talaga, Glenn. Hello, Glenn. Thank you for watching. Shout out din kay Junji Saavedra, kay Rosario Sempron, kay Henry Lirio, kay Sam Brangero, at kay Grace Payot. Maraming salamat po for watching. Sana po nakatulong yung mga tanong namin at nasagot namin yung mga tanong ninyo. Ganon din kay Bax TV, kay JPJ Pig Farm, o yung mga may pig farm pa na gustong magkaalam ng lahat ng updates sa ASF vaccine. Meron tayong full seminar sa February 26 sa SMX. Lahat pag-usapan natin kung effective ba yung vaccine, ano yung resulta ng trial ng vaccine, pag-usapan natin. Hello din kay Dominga Corporal, ang kambal ni Jessa at si Jinky Ruiz. Maraming salamat po for watching at tuning in our Itanong Mo kay Doc. Isang medyo mababa pa tayo, may time pa tayong sagutin yung mga tanong. Gaya ng next question na ito. Ito ay galing kay Ronel Senior Romanillos. Ronel, ang tanong niya ay, Doc, ano bang dapat gawin pag may pneumonia ng alaga ko? Nako, may pneumonia. Mag-focus tayo sa prevention, Ronel, ha? Ano bang nagkukos ng ubo ng mga baboy? Number 1, management. For example, yung ammonia ng baboy, yung galing sa kanyang dumi at galing sa kanyang paghinga, pag hindi kasi nakakalabas yung ammonia na yon, mapapansin mo, Ronel, pag may ganito, di ba? Yung mga ganyan. Start na yan na hindi maganda yung ventilation ng babuyan mo. Meaning, ang ammonia na galing sa mga baboy ay hindi nakakalabas. It's a very light air, tumataas yan, Ronel, tapos sa taas kasi may harang. Hindi maganda yung disenyo ng roofing nyo. May mga naka-block na mga sako dun sa mga karton sa labasan. So, bumabalik yung ammonia na yan, tapos naamoy nila, nakatrigger yan ng pagsugat ng ilong, nag-cause ng pneumonia. Pangalawa, hindi magandang ventilation ng hangin. So, meaning, hindi open yung inyong mga kulungan. So, walang hangin na natutulak palabas ng mga ammonia. So, tingnan mo, Ronel, dapat maayos yung building design natin, no? Sa pneumonia natin. Number 3, maaaring yung mga baboy na dala mo bago mong bili ay hindi mo muna ginamot. Hindi mo muna kinuwarantin para gamutin, tanggalin yung mga mikrobyo, patayin yung mikrobyo. Pinasok mo kaagad. So, nung pagpasok mo, Ronel, dala-dala niyo yung pneumonia, bacteria galing sa labas, napasok, nahawa yung mga baboy mo. So, importante, Ronel, na dapat talagang bago mo pumasok yung mga bago bili mong baboy, ay binibigyan mo muna ng ating mga San Miguel Animal Healthcare na mga prevention medication. Pangatlo, kung kailangan, lalo na kung medyo marami ka ng inahin, Ronel, kailangan din talaga magbakuna ng ating mycoplasma. Kasi kapag may mycoplasma bacteria mga baboy natin, madalas na talaga siyang pabalik-balik ang pneumonia. Depende sa status ng pagkasira ng baga nila. So, again, vaccination, tamang medication, at management, yan yung technique para sa ating pneumonia. Klaro ba yun, Ronel? Let's go to our next question. Galing kay Erlene Cablaida. Ilang months po ba dapat pakain ng dumalaga ng super inahin? Again, very common question itong super inahin dumalaga. May dumalaga po kasi ako at first landing niya kahapon. Ayan, Erlene. Kadalasan sa Pilipinas, ang mga dumalaga ay nagmamature ng 6 months. Sabi natin kaya mula pagkapanganak, 6 months, naglalandi na sila. Pero, ang criteria natin, Erlene, para siya ay pwede nang i-breed, ay pag siya ay tumimbang na ng 130 kg, Erlene. 130 kg. So yung 130 kg na dyan, tandaan mo, ang fattener natin, 90 kilos at 5 months. So kayang-kaya mong kunin yung 130 kg early na mga 7 months. No? Mga 7.5 to 8 months na siguro. Pinakamatagal na yung 8 months. Okay? 130 kilos. So dito, Erlene, tanong mo kailan pa kayo ng mga gestating feeds or super inahin 1, again, mula pagpili mo, Erlene, hanggang sa siya tumimbang ng 130 kilos, at i-breed mo siya, lahat ng yan, Erlene, super inahin 1 yan. Tandaan mo, Erlene, pag ang baboy mo yung naglalandi, pero hindi pa siya tumimbang ng 130, kasi 6 months pa lang siya,
palampasin mo yung landing yan, Erlyn. Huwag mo munang i-breed. Kasi immature pa yung katawan ng baboy mo, maliit pa lang. So, ang next na landi niyan ay 21 days after. Okay? So, kung yan naglandi ng 6 months yan, pagdating ng 7 months, evaluate mo second landi niya. Kung siya ay 130 kilograms na, pwede mo nang patakalan or pa-breed or ipa-AI. Tandaan mo, Erlyn, ang requirement natin para siya ipa-AI, kung siya ay standing heat. Pag sinakyan mo sa likod at pumapayag na siya, pwede mo lang schedule yung AI mo or yung breeding mo 24 hours from the time nung kanyang standing heat. Klaro yun, Erlyn? Okay, let's go to our next question. Mahaba-haba to ha. Basahin natin na sabay-sabay. Bumili po ako galing kay Heart. Ayan, Valentine's Day. Bumili po ako ng dumalaga, 4 months old na. Maganda, maraming may dumalaga ngayon. That means maraming bumalik sa pag-alaga ng baboy. So sana po kayong lahat na nagbabalak mag-alaga ng baboy o bumalik pag-alaga ng baboy ay naka-Bimeg Premium Super Lines para ma-experience nyo yung ganda ng ating Bimeg Premium. Habang nasa biyahe, ayan na, nagsuka yung baboy. Ikaw ba naman inahin, baboy binyahe, di ba? Nagsuka din, nag-umpisang ubuhin. Siyempre, nagsimula na yan, na-stress, lumabas yung ubo. Hanggang ngayon, inuubo pa din siya at yung pagkain din niya ay hindi na naging accurate based advice ng tindero na 3 kilograms. Okay, kasi ikaw ba naman may ubo, kakain ka ba ng marami, di ba? Mula nung feeding. Simula nung dumating kasi siya dito, naging kulang 2 kilograms kahit na i-wet feeding na lang, maghapon. Ano po kaya ang pwedeng igamot? Ayan, from Heart. Okay. Heart, medyo kung nakinig ka nung ating earlier, ay napag-usapan natin to, no? Ay pag binabiyahe, dapat palang doon pa lang sa pinanggalingan o pagdating talaga sa iyo, dapat talagang nabibigyan natin ng ating Doxylin Gold Premium, yung combination natin ng multivitamins at antibiotic. Hindi ko pwedeng sabihin yung antibiotic na yan. Yung kombinasyon na yan, ibigay natin para yung pampaganang kumain, yung na-stress, at nandun yung antibiotic ay talagang napapatay niya yung stress-related bacteria nung kanyang pagbiyahe, no? And then another Heart ay lagyan mo ng ating Elic V. Talagang yung Elic V ay dahil nga napagod sa biyahe, bumagsak yung katawan, pamparecover ng energy para hindi pumasok yung mikrobyo, isabay natin yung Elic V at yung Multi-V natin. Pero ang tanong mo kasi Heart, may ubo na yung baboy mo. Paano mo padadamihin yung kain? So you have to deal with the ubo, Heart. Kasi nandyan na yan dahil na-stress yan So, ang maganda naman ito, Heart, ay makakabawi ka naman yan. So, sabi ko nga sa inyo, pumunta ka sa tindahan ng Bimeg, ng San Miguel Animal Healthcare, at tanungin mo yung antibiotic ng Bimeg na hindi namin pwede sabihin yung brand ngayon. So, painumin mo siya niya ng hindi bababa sa 7 to 14 days para mapatay yung mikrobyo na nakuha niya sa biyahe. Okay? Tapos, ano bang pampaganang kumain? Sabi ko kanina, para may ganang kumain kahit siya may sakit, haluan natin yung antibiotic na yan na nabibili mo sa tindahan ng Elic V at Multi-V. Okay? Tapos, Heart, huwag mo munang ilagay siya sa ibang mga baboy para hindi siya makahawa. Siya lang muna o yung mga kasamahan niyang bagong biyahe, komportable lang muna sila, maluwang yung kulungan, hindi masikip, para hindi na makahawa, but at the same time, nakafocus yung feeding. Tama yung ginagawa mo, naka-wet feeding tayo para mas magandang kumain, no? At dapat, Heart, kung yan ay 4 months, pakainin mo ng ating Bimeg Premium Grower na feeds, okay? Kasi grower pa yan Kung bandang 5 months yan, pwede mong pakainin ng ating, gestating one na. Pero medyo basahin mo ng konti para lumamig, bumasa, lalabas yung aroma, lalabas yung lasa, but at the same time, yung tubig na iinom ay merong Elic V at Multi-V. Paki-check lang, Heart, milagnat ba yan? Kasi pag milagnat, walang ganang kumain. Now, kung milagnat man, Heart, para mo lamin ng lagnat, maglagay ka ng thermometer sa kanyang anus or sa kanyang puwetan, di ba? Mga 1 minute. Pag ang temperature ay higher than 40 degrees, yan ay milagnat. Okay? Kasi dapat 40 to 41, 40.5 to 41 lang. Pag mataas dan, milagnat yan, yung lagnat ang nagpapababa ng kanyang kain. So, bumili ka rin muna ng paracetamol, yung ating Para-V ng SMAC, ihalo mo rin yun sa tubig na iniinom, kasabay nung Elic V at Multi-V mo para bumaba yung lagnat at bumalik yung gana niyang pagkain. Kasi parang tao lang din yan. Pag milagnat, walang ganang kumain. Klaro yun, Heart?
Let's go to our next question from Lilibeth Flores. Pwede po ba sa buntis ang Multivit LKV? Yes, yes na yes na yes na yes. Very safe yung ating Multivit LKV sa anumang edad ng baboy. Kahit na sa buntis, anumang edad ng buntis. Kasi supplement lang naman yan. In fact, kailangan yan ng mga baboy natin. Okay? Kahit na mga unang bago pa lang i-breed, naka-Multivit LKV ka na. Pag tingin mo, bagong buntis, medyo mahinang kumain, Multivit LKV. Malapit na mga anak, Multivit LKV para pampadevelop ng kanyang gatas. Safe na safe yung ating Multivit at LKV. Yan. Marami daw nagpapa-shoutout. Murang kailangan marami ang ating mga sumusubaybay. Para babasahin to, Grem Paulican, kumusta po kayo dyan? Jojo Alido, Jo, kumusta ka dyan? Manolo Hakika, JM's Corner, saan ba to? Kingson, Darison, kumusta kayo dyan? Maraming for tuning in. Princess Peñas, Ricky Murante, Robert Galas, Michael Beltran at Raymond Esteban. Thank you for tuning in sa ating itanong mo kay Doc. Ay nakakatuwa kayo at kahit na sarap sana matulog ngayon, kayo'y sumabaybay sa ating itanong mo kay Doc. Ayan. Let's go to our more questions kasi nagrereklamo sila Jojo dyan sa Eastern Samar. Hindi nababasa yung tanong ng kanilang mga customers. Tingnan natin yung tanong kay Jeffer Castillo. Si Jeffer, ang tanong niya Doc, ano po bang magandang lahi ng mga inahining baboy? Alam mo, pag umattend kayo ng super samahan na hog racing seminar, 30% niyan ay nasa tamang breeding management. Kasi kahit na gaano pa kaganda ang feeds ng BMEG, kung talagang pangit yung breed nyo, ay talagang walang mangyayari yung ganda ng feeds. Ang joke nga lagi dyan, kung ang nanay mo ay mukhang pokwang, yung tatay mo ay mukhang si Bentong, ay hindi manganak ng Ann Curtis yan. Kung pangit ang nanay, pangit ang tatay, pangit ka pa rin, no? Hindi na ma-magic kahit mabasarap ang pagkain mo, hindi tumatangos ang ilong mo. Ganon din ang mga baboy natin. Hindi gumaganda ang karne kung tabain yung nanay-tatay. Hindi lalaki ng tama kung hindi maganda yung breed ng mga baboy natin. So, ang tanong ano bang magandang breed? Depende yan kung anong operasyon natin. Kung ang operasyon natin ay, Doc, gusto ko ng magandang inahining baboy. Okay, breeders ang business ko, Doc, kasi gusto ko maraming anak, binibenta ko yung biik, or gusto ko maraming magandang barako. So, ang magandang baboy at pag umattend kayo ng seminar, talaga may mga pictures tayo dito, no? So, sana maka-attend kayo ng seminar natin. Talagang ang breed na pang-inahing baboy ay yung Landrace at Large White. Yung Landrace, known yun sa mahabang katawan ng baboy, kaya mas mahaba ang karne, mas mahaba ang kanyang tutubuan ng laman, kaya mas mabigat. Ang problema lang nun, yung mga landrace na yon ay medyo kadalasan, tingnan mo yung paa, medyo mahina, hindi tumatagal, lalo sa mga backyard na pinapaabot natin ng 8 anakan, di ba? At kadalasan hindi sanay sa mait na panahon. Pag ginawa mong inahing baboy, kailangan sanay sa mait na panahon. Nakakain kahit na mainit. So, kadalasan yung landrace na yon ay kino-crossbreed natin sa large white. Okay? Yung anak nun, yung Landrace Large White, makukuha mo yung breed ng baboy na mahabang katawan, mabait na nanay, talagang nagpapasuso, maraming gatas, very good mothering ability. So, talagang yun ang kailangan natin. At para sa atin sa backyard, na gusto natin mahabang mga anak, maraming best mga anak yung mga inahin natin, kailangan crossbreed ng Landrace Large White. Okay? Para malakas ang paa, malaki ang ari, maraming dede, magandang espasyo ng dede, kasi nga, maganda yung kanyang breed, pang-inahin talaga. Now, kung ang gusto mo naman, Doc, Doc, gusto ko fattening operation, mga anak siya ng magandang maraming pang fattening. So, pag gusto mo naman ng fattening operation, dapat ang barako mo ay durok. Ang durok kasi yun yung breed ng baboy na maganda ang karne, konting kain, nagiging laman, manipis ang taba, at hindi sakitin. So, dapat, kung ang inahin mo ay Landrace Large White at gusto mo ng mga anak ay pangbenta sa palengke na pinag-aagawan ng mga biyahero kasi maganda ang karne, magandang carcass yield, maganda ang kanyang back fat thickness, kailangan ang tatay niya ay durok. Okay? Para mga anak niya ay magandang fattener. Marami mga anak pero lahat ng mga anak niya ay mabilis lumaki, maganda ang karne. Pag kumain ng BMEG Premium, talagang perfect combination. Okay? So, yan yung ating triple cross na pang fattener
At sana umattend ka ng seminar para more intensive description. Kagaya ng ating successful na hog racing expert, experience niya from Sariaya, Quezon. Kumusta mga taga Sariaya dyan? Pakinggan natin ang ating Bimig Premium experience. Mas maganda ang balik sa mga nag-aalaga ng baboy na katulad namin. Manipis yung taba niya, mabigat ang timba, siguradong kikita. Nakatulong sa aming mag-asawa, nakapagpatapos na kami ng 2 anak. Tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo kay Doc. Nako, itong si Glenn Ferriol, Doc, talaga ba daw tumataas ang ilitis cases pag tag-ulan? Yes na yes na yes. At experience natin dito sa, lalo sa bandang Bicol, na talagang tagpuan ng mga bagyo, talagang pag nagbabagyo, tumataas ang incidences natin ng scouring, wet feces, talagang wet diarrhea dyan sa mga baboy natin. So very common pag tayo nagpapadiagnose, talaga nakikita natin sa PCR ang mataas na number ng Lawsonia intracellularis. So talagang tama ka Glenn, yan experience namin. Shoutout tayo kay Celso Pulido, Marilyn Silva, Julieta Juan, Jen Canlas at Lenlen Orculio. Maraming salamat po. Kung meron kayong tanong, again, i-type nyo lang. At baka kung taga saang lugar kayo, mag-request kayo ng hog racing seminar ng Super Samahan, baka mabasa kayo ng mga managers natin sa sales at marinig kayo, magkita-kita tayo dyan sa lugar ninyo. Okay? Let's go to our next kabimig. Itong kabimig na to mukhang ayaw magpa-alam ng kanyang pangalan, pero ang question niya ay related sa recovery and repopulation ng mga baboy. F1 large white po yung inahin ko. Wow! Large white. Yung sinasabi ko, kombinasyon ng large white at landrace. Okay po ba na pabarakuhan ko din siya ng GP na large white din? Walang problema. Kung ang problema mo talaga ay gusto mo, Doc, ang mga inahin ko ay marami magatas, pero magaling mag-alaga ng biik. Kasi yan ang gusto mo eh. Pero dapat ang mga anak noon, kabimeg, ay dapat inahinin lang din. Okay? So kung GP-GP ka pa, talaga nag-build up ka pa ng inyong magiging maraming inahining baboy, so okay yan. Okay? So continue mo lang yan. Pagtingin mo, pasado naman sa physical test, no? Nakikita mo naman na tama ang laki, magandang paa, kasi ganun naman ang large white eh. No? They are very known for that. Pero kapag katingin mo naman, Doc, gusto mo pang pabain yung katawan, maganda din na mag-try ka din mag-cross to landrace. But, ang sinasabi ko dito, bantayan mo lang, pag terminal sauna, no? Hindi ka na GP, hindi ka na GPF1, pag terminal sauna yung mga baboy natin na galing sa large white, kailangan yung barako niya ay dapat barako na nagbibigay ng magandang karne. Kasi alam naman natin, pag puro large white yan, tendency yan talaga ay medyo towards the medyo mataba. So, dito sa Pilipinas, lalo pa pag backyard ang market natin, mainit ang panahon, medyo sakitin, maganda talaga, mas magandang record talaga pag durok na yung tatay. Parang anak niya ay may more than 50% na nadugo ng durok, talaga may kita mo na yung marami silang mga anak, dahil large white, maraming biik, pero nandoon na yung maganda ang karne. No? Maganda ang karne, mabilis lumaki, at pinag-aagawan ng mga bihero kasi maganda ang carcass yield. Yan kasi known ang ating durok. Alright? Klaro yan? Let's go to our next question from Bert Fabs. Bert Fabulous. Doc, ano po bang magandang vitamins para sa bagong AI na guilt para iwas stress? Huwag ka nang lumayo, Bert. Punta ka sa ating tindahan ng BMEG, ng San Miguel Animal Healthcare, at kung powder ang gusto mo, Bert, meron tayong Multi-V. Complete multivitamins from oil-based and water-based, B-complex, vitamins A, vitamins D, vitamins E, vitamin C, yan yung ating Multi-V. Meron naman yung injectable format, yung ating Norovit, okay? 2 ml sa biik, 5 ml sa fattener, 10 ml ang ini-inject sa mga breeders, okay? Multi-V ang brand sa powder, Norovit naman, Bert, sa injectable, alright? Again, just keep your questions coming while we look up to our next question. Ang next question natin, nababasa niyo ba mga kabimeg? Sabay-sabay. Ano po ang magandang vitamin sa fattening? Ganun din. Multi-V powder. Again, ang reminder ko lang dyan ha. Hindi pwedeng, Doc, nagbigay na ako ng isang sachet. Ikaw ba naman vitamins, isang tablet lang, di ba? Talagang hindi sisipa yan. So, minimum natin sa fattener natin, 5 araw, maghalo tayo, isang sachet,
isang galon, isang multi-V na sachet. Sabayan mo rin ng Elec V, no? Para magandang kombinasyon, no? Tapos, 5 days minimum na pagpapainom sa tubig para talagang yung kakulangan mo sa vitamin A, kakulangan sa B complex, nahihit yung deficiency in 5 days of dosing. Ayan, maraming salamat. Again, nasa Camotes Island, Cebu tayo sa Feb 27. Mga sano, mga sana diha sa Camotes Island, magkita-kita ta dinha sa inyo ha karong 27 para sa atong Super Samahan Hog Racing Seminar. Alright, let's go to Rose Ann Bartolome. Ang question ni Rose Ann ay, Doc, ano po bang dahilan ng sobrang paglalaway ng baboy? Lagi naman pong may tubig na painuman. Ay nako, wag mo nang isipin yung paglalaway. Kasi maaari lang siguro, kasi nga pinapainom ng tubig, so very healthy yung mga baboy natin. Ang delikado lang talaga, Rose Ann, ay pag ayaw kumain, matamlay ang kain, nagkakalagnat. Of course, aside from may simptomas ng sakit, yun yung mga delikado. Pero nung naglalaway lang, maaring active lang yung kanyang glands, no? Yung kanyang glands, kaya malaway siya. In fact, pag naging barako yan, gusto natin naglalaway. Kasi ang barako na maraming laway, maraming hormones yun ng testosterone. So, healthy actually, gusto ng mga tao yung naglalaway. So, I don't see any problems sa mga naglalaway. Liban na lang sa tao, talagang pahiran mo yung laway mo pag lumalabas. But sa baboy lang yan, walang pakialam, baka nga crush pa yan ng mga kasamahan niyang baboy. Next, from Jaron Ray. Ano pong pwedeng igamot sa baboy na parang may pigsa? Pigsa. Well, kailangan malaman natin kung ano yung cause ng pigsa. Kasi maraming posibleng cause ng pigsa. Though in the backyard, sa experience natin sa mga babuyan, ang very, very common ng cause ng pigsa ay yung bacteria na Staphylococcus haeicus. So it's a bacterial disease. So pag bacterial disease, ang critical dito, nagsisimula pa lang yung pigsa, ibigyan na kaagad natin ng ating antibiotic. Bawal dito sa Facebook Live or sa ating itanong mo kay Doc kasi bawal sa Meta ang pagsabi ng brand. Pero pwede kayong bumili sa tindahan natin ng BMEG, yung blue na gamot natin, no? Ay painumin mo lang isang sachet noon, isang araw, for 7 days para makontrol yung Staphylococcus haeicus. Na huwag kang mag-expect na yung pigsa ay mawala pag binigyan mo na ng ating antibiotic. Kasi tumigas na yun yung nana noon titigas na. So, but importante niyan, namatay yung mikrobyo. Pag napatay yung mikrobyo, hindi na yan manghahawa. Kesa pag hindi mo gamutin, baka manghawa, no? So, again, it's caused by a bacteria. Kailangan mabigyan natin ng antibiotic na San Miguel Animal Healthcare na kulay blue yung sachet. Pagpunta mo sa tindahan, makikita mo yan. Alright? Let's go to more shout-outs. Okay? Thanks. My goodness, kaya ako ba tinitingnan kasi hindi ko makita kung ilan na tayo, but ang sabi ng ating community managers, we are 4,000 live na patiently at sana nag-enjoy kayo nakikinig ng ating itanong mo kay Doc. 4,000. And i-greet lang natin yung mga naghingi ng shoutout, si Aurelio Macorol, si Jincon Goko, hello, Joel Uy, Imelda Drilon at Madex Guild. Baka naman pwedeng i-share niyo yung ating Facebook Live ngayon. Kasi nga, ang pag-aalaga ng baboy ay hindi ito kanya-kanya, ija-ija o aho kung sa buhol pa. It's very important na nagtutulungan tayo. Kasi kung ikaw lang yung marunong sa inyong community, kung hahawaan ka ng sakit ng kapitbahay mo kasi hindi mo sinishare yung ating Facebook Live, hindi mo sa tinuturuan, lahat ng sakit pupunta rin sa'yo. No? So, it's community sharing yung pag-alaga ng baboy. So, share naman po natin. Liban sa nag-i-enjoy kayo sa pag-alaga ng baboy, pwede nyo i-share yung ating Alagang BMEG Facebook page. Alright? Let's go to question of Jeneline Abanes. Ang question ni Jeneline ay, Dok, ano po kayang dahilan bakit namamayat ang mga biik ko kahit matakaw naman sila? 1 month na silang walay. Teka lang, Jeneline, nagpurga ka ba, Jen? Diba? Matakaw daw kumain, pero hindi daw lumalaki. Baka naman puro bulate, bitok ang kumakain ng iyong BMEG feed. So, Jen, pagkawalay, mga 5 days, pag alam mong normal na mga biik mo, nakaka-kondisyon na sa mga classmate niyang bagong kasamahang baboy, kasi nga winalay, nilipat mo ng kulungan, bago makasama niya. Pag nagka-adjust na
na Jen, no, mga bandang 35 to day 40, pwede mo nang purgahin ang ating mga baboy gamit ang ating Bulatigok SD, single dose. Isang sachet, bawat isang biik, no? Ihalo mo lang sa tubig para lahat ng bulatin na umaagaw sa kanyang pagkain ay napapatay natin, no? Importante yan para successful tayo at magandang tubo ng ating mga baboy. Gaya ng na-experience ng ating kabimeg from Davao. Meron siyang ikikwento sa inyo, panoorin natin. Sa mga nagbabalak magnegosyo ng baboyan, advice na ko sa inyo, gamit mo Bimig feeds. Dahil ang Bimig, true to its word, ang Bimig, kumikitang pangkabuhayan. At tayo nagbabalik dito sa alagang Bimeg. Itanong mo kay Doc, nasa 4,000 pa rin tayo. Going towards our last few minutes. O nga, last 15 minutes natin, marami pa rin talagang hindi bumibitaw sa ating Itanong mo kay Doc. Maraming salamat po mula kay Doc Eugene, ang kasama nyo lagi dito sa Itanong mo kay Doc. Let's go kaagad. Habulin natin yung mga marami pang tanong. Mula kay Jaron Ray. Ang tanong ni Jaron Ray ay, Doc, ano po bang pwedeng gamot sa baboy na may galis? Ayan, galis, napaka-common din ito sa ating mga backyard. At ayaw natin ng galis kasi pag nangangati yung mga baboy natin, ayaw kumain, nare-disturbo yung pagkain. Lalo sa buntis, no? Baka mas stress pa yung mga buntis na baboy, ma-abort pa. At nasisira yung makulungan natin. So, importanteng gamutin natin ang galis na it could be Demodectic mange or Sarcoptes. So, ayan ay mga ectoparasites, no? So, ano bang gamot natin dyan sa mga ganyan, no? Unfortunately, wala tayong gamot yan sa San Miguel Healthcare, pero pwede kayong bumili sa tindahan ng ivermectin, no? Ang ivermectin, kadalasan ang pinaka-effective dito yung injectable, no? Isang ml ng ivermectin kada 33 kilograms ng baboy. Yan yung dosage, ha? So, kung ang baboy mo ay 60 kilos, 2 ml. Kasi nga, 1 ml per 33 kilos. I-inject mo doon sa mga baboy mong may galis. Hindi lang doon sa may galis, lahat ng baboy na kasama niya. Kasi pag ang ginamot mo ay yung baboy lang na may galis, lilipat yung galis doon sa ibang hindi mo ginamot. Kasi yung kanilang blood ay walang gamot. So, hindi rin titigil, di mamatay yung Demodectic mange mo. So, kailangan natin gamutin lahat sabay-sabay, all in one, para patay lahat, tepok yung Demodectic mange. Klaro ba yun, sa nagtanong? Let's go to our next question. From Joseph Camacho. Joseph, ang tanong niya, may anti-ASF vaccine po ba? Marami na tayong excited sa ating ASF vaccine, no? Actually, sabi ko nga, doon ating sa Farmer Summit, Feb 26, buong araw, pag-usapan natin yung ASF vaccine natin. 4 yung candidate natin, no, so far. At alam natin yung AVAC vaccine, yung Comifarm, yung MSD ay may candidate vaccine na. At meron pang isa, no, lahat ng yon ay nag-aantay na lang ng CPR or commercial release. So, ongoing yung final review ngayon. For now, pwede kayong mag-request ng bakuna sa gobyerno lamang, no? Ang tawag niyan ay controlled distribution, controlled usage. Si government lamang ang pwede magbigay sa atin. So, pwede mong idaan yan sa mga LGU ninyo. But, ang gusto natin ay wag nang dumaan sa mga LGU. Kasi di ba, ang hirap pag marami ka pang pinagdadaanan, marami ka pang hinihingan, gusto natin tayo na lang bibili. Yan ang ating pinaglalaban ngayon. Tumutulong tayo dyan sa BIMEG para talagang lumabas na yung CPR, makabili na sa ang gustong bumili. At ang balak namin sa BIMEG ay kasama yan sa aming programa. Mabigay kami ng libreng bakuna para sa lahat ng mga suking gumagamit ng BIMEG. Abangan nyo pag na-release yung kanyang commercial or the CPR, product registration. Alright? Exciting lahat dyan, Glenn. Let's go to Sam Brangero. Ang tanong ni Sam ano po ba ang gamot sa may sampaga? Naku, Sam, baka ang sampaga ay dialect mo ito. Pwede bang pakiclear kung ano ang meaning ng sampaga? Kayo ba, ano bang meaning ng sampaga? Tingnan natin sa ating comment section. Ano ang meaning ng sampaga? Ano bang meaning ng sampaga? Naku, ang dami palang may tanong dito. Dr. Seferino Maala is watching, ang aking favorite UPLB anatomy teacher. My goodness, ang professor ko nakikinig, nanonood. Doc M, love you, Doc M. Thank you for watching from University of the Philippines, Los Baños. Ano ba yung sapaga?
Eh sabi ni Doc M dito, ang daming breed ng baboy na ilagaan pero sa palengke iisa lang. Kailangan bang label ang karne? Kaya nga Doc M, sabi ko nga, pag umattend kayo ng seminar ng BMEG, 30% ng aming seminar ay tungkol sa breed. Para talaga alam mo, ano bang hinahanap mo? Ito, ano bang forma ng isang magandang pang-backyard na fattener? Kailangan alam nila, Doc M, para hindi sila lugi. Kasi sabi nga, Doc M, sa maling breed na simula, nagsisimula ng kalbaryo nila sa pag-alaga ng baboy dahil mali yung breed. So tama ka. Dapat alam nila ano ba yung magandang, ano bang forma ng crossbreed ng Landrace Large White? Ano bang forma ng Duroc? Ano bang color ng baboy na alagaan namin? Dapat alam nyo. At kung halimbawa, crossbreed na Doc M at halo-halo na yung mga baboy mo, at least alam mo yung hinahanap mong forma. Alam mo yung mahaba ang katawan dapat maliit ang ulo, di ba? Dapat ang tenga ay taas, para ganun pa rin yung lahi ng large white, dapat malakas ang mga paa, no? Yun pa rin yung mga tinuturo natin, Doc M, para kahit wala mang certificate ng breed, alam nila ano yung mga genotypic or mga physical requirements sa alagaan ng baboy. Thank you, Doc M. Love you. Let's go to Maria Ariola. Doc, ano po bang gamot sa biik na parang lasing lumakad? Make sure na hindi ito kainom ng Red Horse, ha? But, Maria, ang mga lasing lumakad ng mga baboy in the backyard, that's really, again, maraming reasons, no? Maraming dahilan ng ganyan. But, most likely, very commonly, bacterial meningitis yan, Maria. Nakikita natin yan kasi alam mo naman ng mga backyard, hindi nagdi-disinfect sa mga kulungan, di ba? Pagkapanganak, hindi naman dumaan sa disinfection. So paglabas ng mga biik, nag-aantay na yung mga staphylococcus, mga streptococcus na bacteria, at pagsugat ng ngipin, pagsugat ng pusod, pagputol ng pusod, nagsushortcut yun sa mga blood na pinagsugatan. So, diretso yun sa brain, no? So, again, that is bacterial meningitis caused by staphylococcus or streptococcus. Now, ano bang gamot natin dyan? Dahil those are bacteria, unfortunately, antibiotic yung gamot natin dyan. Bawal tayong magsabi ng brand dito, but meron tayong powder at injectable. Pagpunta nyo sa tindahan ng BMEG, tanungin nyo lang po, Ma'am, sir, dito kasi pag halimbawa parang lasing na, Ma'am, kailangan talagang i-inject nyo na para mabilis yung action. So, Ma'am, pabili po ako ng antibiotic ng San Miguel Animal Healthcare na injectable. Tapos, 1 ml per 10 kg ang dosage nun. Long-acting yon, kaya isang beses mo lang injikan. I-repeat mo lang pag medyo hindi pa masyadong pulido yung pagkawala ng pagkalasing niya, medyo may konting lasing pang konti, ulitan mo lang on the 4th day. Yun yung ating pang-inject para makontrol yung bacteria sa kanyang utak. Alright? Let's go to Myra Pasahol. Ang tanong ni Myra ano po ang mabisang gamot sa ubo ng inahing baboy? Ano po bang pwede sa buntis at ang hindi? Actually, Myra, lahat ng nabibili mong antibiotic sa San Miguel Animal Healthcare, safe yan sa buntis. Kaya nga, yan ay over the counter, no? Hindi lang pwedeng sabihin yung brand dito kasi bawal. But, Myra, ang sinasabi lang namin dito is, hanggat maaari sana, huwag kang mag-inject doon sa unang buwan na buntis. Kasi, while safe yung binibigay mong antibiotic, baka yung pag-inject mo ang na-stress. Pag hindi sharp yung karayo mo, pag infected yung karayo mo. So, we suggest na doon sa mga may ubo na unang buwan na buntis, kasi alam mo naman, 3 buwan, 3 linggo yung buntis ng baboy, di ba? So, very critical yung first month up to second month. So, dito, mag-powder ka muna, okay? Mag-powder ka muna, tapos, ibigay mo lang, again, lahat ng antibiotic natin 7 days, no? Para matigil yung ubo natin, no? Punta ka sa tindahan ng BMEG, pabili ka mo ng San Miguel Animal Healthcare antibiotic at ipainom for 7 to 14 days sa powder. Alright? We're down to our last few questions. And with those last questions, tayo ay nasa 3,000 pa din. My goodness, maraming salamat. Ang question natin, are we on na ba sa next na question? Ma'am, maraming salamat kila Margie Chanis, kay Jonaline, kay Roxanne Cambalicar, Zam Bautista, uy, Duki, maayong hapon din ha, sanno. Daghang kay nangutana din ha, diri Romulo Cruz, Nelfa Bituon, ang dahil pang tanong na hindi namin masagot kasi wala na kaming oras. We're down to our last few questions. Pwede bang i-spotlight natin yung next question natin? Mula kay Arley Santelia, Doc, ano kaya ang problema? Pinapakain ko yung baboy ko pero biglang nagsusuka pero kinakain din. Oh my goodness.
nagsusuka. Okay? Number one, maraming dahilan, no? Pero I would suggest na baka kasi yung mga suka-suka natin na abnormal ay baka ito ay start na ng E. coli, no? Kadalasan kasi talaga sa E. coli ng mga nagsusukang baboy, pag pinapatest namin yan ay talagang lumalabas yung E. coli. So, first aid treatment lang, nagbigay tayo ng ating antibiotic din, no? Para lang ma-rule out natin yung anumang cause. Kasi baka mula suka yan, ay magiging diretso yan to scouring naman. So, i-treat natin siya for mga 7 days ng antibiotic natin. And then, pag hindi pa nagwala yung pagsuka niya, pakitingin lang ng ibang mga simptomas, no? May lagnat ba? May ubo ba? Kasi maaaring ang suka niya ay dahil sa kanyang ubo, no? Kasi nga irritant, no? So, paki-observe. But for now, i-rule out natin yung E. coli infection causing pagsusuka by giving our antibiotic powder 7 to 14 days. Ayan. Ayan. We are now, meron pa ba tayong shout out? Ayan, baka kasi magtampo eh. Mag-overtime lang tayo kasi gusto kong i-greet lang si Jerome Kutab. Okay? Si Mides Mangilit, hello. Si Christine Lalaguna, si Marjorie Parina, si Rosalie Balasabas, si Lyre Aguilan, maraming salamat. Baka gusto nyo mag-request ng seminar sa area nyo, i-text nyo lang, nag-request kayo ng Super Samahan Hog Racing Seminar kasi gusto ko po kayong ma-meet sa inyong mga lugar. Kay Irish Sistoso, kasi bitin kasi itong Q&A lang di ba? Iba-iba talaga yung seminar, iba-iba yung fulfillment at natutunan nyo sa isang full hog racing seminar ng Alagang Bimeg. Madeline Mijares, kumusta? Grace Labanon, Mario Garcia at Biente Solon, kumusta po kayo? Again, thank you. Sana po mag-abang ulit kayo sa ating next na live, Facebook Live dito sa Itanong Mo kay Doc. Kasi gusto naming front seat ulit kayo doon sa ating next na seminar. Amen from Rebecca Magaliona. Ayan, maraming salamat po. Ang dami pong nating makasamahan sa BIMEG na sumusubaybay. Si Larry Arida, si Eloy, ang dami-dami. But we're down to our last question kasi ayaw ko naman na mag-overtime yung ating mga supports. Hindi lang po ako nag-iisa dito ha. In this simple, ang dami po sa gilid ko na nagta-type ng inyong mga questions, make sure na good quality, no? Magpapasalamat tayo sa kanila. But our last question is this, from Jerome Kutab. Doc, ano po pwedeng gawin para hindi magka-parvo at ano po ang sanhi nito? Parvovirus is, sabi nga natin, parvovirus, it's a virus infection, so walang gamot na antibiotic, walang gamot na supplement, hindi pwedeng dinadaan sa dasal lang yan, no? Meron tayong technology ng tawag ay bakuna. So, again, pwede kayong i-text yung email address para ibigay namin sa inyo yung aming Super Babayology vaccination program. Kasi pag dito ko sabihin yung schedule ng vaccination, baka makalimutan nyo. But ang principle ng vaccination sa parvo ay dumalaga pa lamang, no? Mga dumalaga from selection, 6 months, tapos 2 weeks bago i-breed or 1 month bago i-breed, dapat nakadalawang vaccination sa parvo para solid yung kanyang immunity pag siya ay magbuntis na, hindi ka maagasan or maabortan. And then, tuwing manganganak, 2 weeks nagpapasuso, mag-booster ka ulit sa parvo. Para by the time na ma-breed mo siya at buntis ulit, boosted na ulit siya sa immunity niya, hindi siya tatamaan ng ating parvovirus infection. Ano ba yung parvo? Nag-abort, nagre-reheat, mummified fetus, sayang. Sayang yung 4 na buwan mo, 150 days mo, cycle, na-abort lang yung mga biik, gastos yun, sayang. So, mag-parvovirus injection tayo ng vaccine. Ayan, 1 oras na naman ang ating inabot. Alam kong bitin kayo at alam kong marami akong may utang na mga taga-subaybay na hindi ko nag-greet. But for now, hanggang 1 oras lang tayo dito. Maraming salamat po. On behalf of all, Alagang BIMEG at sa lahat ng ating community managers dito, maraming salamat po. Again, pwede nyo kaming imbitahan sa inyong mga areas para sa isang intensive na hog racing seminar sa breeders at sa fatteners gamit ang ating BIMEG Premium through our Alagang BIMEG Super Samahan. But for now, panoorin natin ang highlights ng ating Super Samahan launches habang kami dito ay magbababay. Ito po si Dr. Eugene Mende. Maraming salamat. Pinangga ka na mo. I love you all. Bye-bye.
Umpisa na ang sabay-sabay na super samahan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kahit tapos na nga ang fiesta rito sa Sariaya, Quezon, ay extended ang saya at selebrasyon. Mula rito sa Francisco A. Sapigaw Sports and Cultural Center. Maaga pa lang dagsana yung ating mga kabimig para makilahok. Our winner of brand new motorcycle with Colon Colon. Congratulations! Thank you, Bimeg! Todo na ang kasiyahan dito sa Valladolid Gymnasium sa Carcar City para sa BMEG Premium Super Samahan Launch. Malaking tulong ito sa amin hanap buhay. Sa paghatid namin ng feed sa baboyan namin. Maraming salamat, Bimig. Thank you so much sa inyong walay pumas ng pagsuporta o pagsalit sa ating mga pagtulong. Fiesta feels talaga dito sa Los Amigos Gym, Davao City. Super kasi yung energy ng ating mga drum beaters pati marching band.